Umaapela ngayon ang isang grupo sa transportasyon na dapat madaliin na ng LTFRB ang pag-review sa kasalukuyang fare matrix. Anila dapat raw na magtaas ng pamasahe at dapat na rin daw ipako sa 150 piso ang pamasahe sa bawat 3 kilometro pababa. Narito ang balita ni Sheena Torno. Naihain na ng United Transportation Coalition Philippines sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang kanilang petisyon nitong Huwebes. Ito'y para hiningin sa ahensya na i-review ang kasalukuyang fare matrix sa mga Transport Network Vehicle Service o TNVS. Sabi ng grupo, 2019 pa ang huling taas pamasahin ng TNVS. Nowadays, medyo mababa na yung mga fares na pumapasok sa mga bookings ng TNVS, no? And then that's why we ask for the review of the fare matrix kasi para to cope up with the present situation, no? If the review hid siya na kailangan na natin baguhin kasi may mga like fuel prices, maintenance costs, yung mga commissions, di ba? So we need something na concrete na magbe-benefit. Hindi na nga raw sapat ang kinikita ng mga TNVS dahil sa sunod-sunod na taas presyo, hindi lang sa produktong petrolyo, maging sa lahat ng mga bilihin. Sa ngayon daw kasi ay nasa 45 piso hanggang 55 piso ang base fare sa TNVS. Bukod sa pag-review sa fare matrix, may iba pang hiling ang United Transportation Coalition Philippines sa LTFRB. We are asking for the minimum fixed fare. For us right now, sa drivers, 150 or more or less, nandun tayo sa ganung nasa ganung amount tayo. This is the trips 3 kilometers below. So if your booking is around 3 kilometers, yan yung inano namin. Sa oras na hindi raw ito mapagbibigyan ng ahensya, ay posibleng maraming nasa sektor ang maghahanap na ng ibang mapagkakakitaan. Hiningi rin nila ng linawin ng LTFRB ang tamang pagbibigay ng diskwento sa mga senior citizen, persons with disability o PWDs, mga estudyante at paglalagay ng 150 piso hanggang 200 piso kapag magkakaroon na ng cancellation. Pero sabi ng LTFRB, hindi pa raw nila natatanggap ang kopya ng petisyon. Sa oras daw na matanggap ito ay dadaan ito sa tamang proseso kung saan magkakaroon ng pagdinig para alamin kung may basehan ba ang kanilang hiling. Pag-aaralan namin yung mga hinihingi nilang sa petisyon nila sa amin. Unang-una, gusto ko munang mabasa, and then pangalawa, i-set namin yan for hearing, and then pag-aaralan namin kung ano yung basehan ng petisyon nila. Of course, may mga competitions kaming gagawin dyan. And then of course, magkukonsulta rin ho kami sa iba-ibang ahensya like NEDA dahil pag nagtataas ka ng pamasahe, posibleng maepekto yan sa inflation ng bansa. Sa ngayon ay nasa 21 ang mga accredited na mga transport network company ang tunay na nag-ooperate. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ito si Sheena Torno, SMNI News.